sa isang pagtitipon, kumbaga sa isang simbahan na gaya ng ganito para po natin ma-appreciate ang salita ng Panginoon. Kung paano natin matututunan ang mga salita na ating natatanggap na ipinababahagi sa pamamagitan ng ating mga pastor. Kaya brethren, kung tayo po ay hindi pa nakakapakinig ng mga salita ng Diyos na ipinamamahagi sa pamamagitan ng mga pastor, kailangan din po natin pumunta ng church. Hindi lang po through television, radio, media, kailangan din natin mapakinggan mismo sa ating mga tenga kung paano natin maiangkop sa ating araw-araw na kinabubuhay, sa ating pakikipagkapwa-tao. At kung gaya ng sitwasyon natin dito, isa po tayong manggagawa sa bansang Armenia, kailangan po natin pakisalamuhan ang mga dayuhan kung ano po ang kanilang kultura. Once a pastor was talking with a man who did not attend church as they are talking around a fire. The pastor got up and moved one leg away from the rest. Immediately the log lost in the flame was flickering out. The pastor moved the log back near the others and it started to burn again. The man understood the illustration and began right away attending church. Masyado po niyang na-appreciate yung ginawa ni pastor na pag-ano po sa isang kahoy na dinarang sa apoy hanggang sa na-i-apply niya po yata sa sarili niya yun. At yun ang naging umpisa para umattend po siya ng simbahan. Ang sabi po ni pastor, hindi ko makalimutan, isa o dalawa o tatlo ang nandito sa ating sa loob ng kwarto na ito ay isa na pong tinatawag na simbahan. Throughout the Bible, we are challenged to love one another. We are instructed to motivate people to love one another and do good deeds. How could we do that if we are living our Christian lives? We have a freedom to gather together around. The Bible, many places in the world, do not have that freedom. Marami po kasi mga tao na parang nasa nakabis na po nilang reliyon na parang wala po silang kalayaan para isiwalat ang kanilang mga saloobin, kumbaga kung paano ang way ng pananalangin nila. May mga ganun daw po na tao. They don't even have a Bible. Not only can we get together to study God's words in the church, but we can meet in homes to study worship and fellowship. And let's not be the love what is by itself, whose fire and seal has gone out. Instead, let's live this Christian life together, encouraging one another. Praise to. Marami special episode page. Which are, there are 5 rules para sa kaligayahan. Meron po akong 5 rules para sa kaligayahan. Ang una po ay huwag kang magagalit kaninuman. Of course. Wala kang karapatang magalit sa iyong kapwa. Bagkus ay ipreserba mo ang iyong pagtitimpi. Kung ano man ang galit mo sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, kailangan nandun pa rin yung pagtitimpi. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang hakbang sa kabila ng iyong galit ay makapagbitaw ka ng salita at sa bandang huli ay iyong pagsisisihan. Amen. Buksan po natin sa Ephesians 4:31. Let all the bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking to put away from you with all the malice. Kaya may kasabihan po tayo, don't lose your temper. If you lose your temper, you're always looking at trouble. Kaya mga kapatid, panatilihin po natin at hawakan ang pagtitimpi natin. Huwag po natin pakawalan ito. Sa kabila ng lahat, pag napakawalan mo ang iyong galit, ikaw ay magkakasala.
at magkakaroon pa ng bahay ng pag-alitan kung ano pa man dyan at magkakaroon kayo ng samaan ng loob. Kaya patulpo ka na. Mayra, natin maiiwasan mapunta kang sa alman sa barangay court, ay barangay chairman, kung saan kanila iahain ng sunod. Kaya natin natin, sana mag-ibig tayo. Ang pangalawa ay huwag ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. Ano man yung binigay sa iyo ng Panginoon, mahalin, tanggapin, dahil yan ay biyaya, especially ang iyong buhay. Huwag mo ikukumpara kung sa kabila ng lahat siya ay maalwa ang pamumuhay at ikaw ay naghihirap, magpasalamat ka pa rin dahil nandito ka, nasubukan mo mabuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi yung kabumuhian mo siya kasi marami siyang pera. Maganda siya, may niya. Iniisan mo siya, ikukumpara mo yung sarili mo, bakit ganun? Mas mabuti siya sa akin, kumamit naman ang mga tayo. Kaya malaki peto. Huwag po ganun, huwag po natin ikukumpara ang sarili natin sa ibang tao. Saan po natin ang 2 Corinthians 10:12. 2 Corinthians 10:12. For we dare not make ourselves one of the number or compare ourselves with some that commend themselves. But they are measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Kaya, iwasan po natin kumpara yung sarili natin. Kung ano po tayong pinanganak, magpasalamat po tayo. Salamat po tayo sa araw-araw, pagdilat po ng mata natin, magpasalamat po natin yun. Kasi maswerte pa rin tayo. Nagdilat pa rin natin yung mata natin at nakita natin ang magandang araw, magandang bukas. Ang lahat ng maganda na ginawa ng Panginoon. Amen. Ang pangatlo, huwag kang mag-alala sa nakaraan at kinabukasan. Huwag kang mabahala, huwag mong iisipin yung nakaraan mo, huwag mong iisipin yung kinabukasan. Kasi wala isa sa atin kanino man, wala pang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa bukas. Kung anong mangyayari kinabukasan. Wala tayong pinangahawakan. Kung hindi, ang ipag-pray natin, kung bibigyan pa niya tayo kinabukasan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, kung ano man yung mga gagawin natin para bukas. Bawat araw may mga nakaplano na para sa ating kinabukasan. Kung ano yung mga iniisip mo, gagawin mo bukas. Tapos hindi mo alam na yung gabi pa lang pala yun, nandun na pala yung punto na yung pinahiram sa'yo ay babawiin na. Kaya huwag po tayong mabahala sa ating mga kakainin, sa ating susuotin. Yung mga ibon nga, hindi naghahasik. Pero kumakain, tumutuka. How much more na tayo, pinakamahalagang nilalang at pinakamahalagang obra ng Panginoon. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Matthew 6:34. Matthew 6:34. Matthew 6:34. Nasa na ka? Matthew, Mark, Luke. Matthew 6:34. Take, therefore, on thoughts for the morrow. For the morrow shall take thoughts for the deeds itself. Sufficient unto the day in the evil therefore. Pang-apat, huwag kang umasa ng anumang kapalit sa iyong mga binibigay. Amen. Right? Halimbawa, may isang tao na wala siyang kakayahan at natulungan mo siya. Pagkatapos, umangat yung isang tao, ngayon naalala mo yung tulong na ginawa mo sa kanya. At nagsasalita ka sa iyong sarili, bakit ganun? Tinulungan ko siya pero hindi na niya naalala. Sabi ko ganun. Hindi ko ganun. Antayin mo yung Panginoon na siya mismo ang magbabalik sa iyo ng kung ano yung ibigay mo.
Kasi kung tutulong ka rin lang, naghahangad ka rin pala ng kapalit, better wag na lang tumulong. Kasi kaya ka pala tumulong kasi may inaasam ka na kapalit. Sana wag tayo maging ganun, maging bukal sa ating kalooban ang pagtulong natin sa ating mga kapwa. Lalo na ngayon, maraming giyera, may kung ano-ano pang nangyayari, at higit sa lahat dito sa atin, yung mga kabayan natin dito, hindi natin alam araw-araw kung malakas pa tayo kinabukasan. Maihalimbawa lang natin kay Brother Amante, pagkalakas-lakas niya, early in the morning, siya yung nagbubukas ng church natin. Pero isang araw na lang, nabigla tayo sa balita na natake pala siya, na mild stroke. Asa pa naman tayo na babalik siya kaagad, lalakas siya, makaka-recover, pero 5 araw pala siyang hindi kumain, uminom, o ano pa man dyan, yun ang sabi ng ating kumakatawan sa ating consulate. Hindi pala siya kumain ng 5 araw, kaya ganun ang nangyari sa kanya. Siguro, umina na yung immune system niya, at hindi natin alam talagang siguro oras na niya. Wala naman kasi nakakaalam bawat isa sa atin dito kung ano talaga yung araw mo, oras mo, naglalakad ka lang dyan, hindi mo alam. Yun na pala yung ibinigay. Pang-5, huwag kang magre-reklamo sa iyong paghihirap. Kung naghihirap ka man sa ngayon, kailangan lumaban ka, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi lahat ng araw, hindi lahat ng pagkakataon, buong taon, buong araw, paghihirap na yan. Pagkatapos ng ulan, nandiyan na sikat ng araw. Ang rainbow, makikita natin. Kaya please, kung ano man yung paghihirap na pinagdadaanan natin, idulog lahat ito sa Panginoon. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-atubili, manalangin, ipagdasal. Bawat araw, bawat minuto, kahit nakaupo kayo sa CR na umiihi, pwede po tayo manalangin. Hindi po natutulog ang Panginoon. Lahat ng oras, pinapakinggan niya ang ating hinaing. At higit sa lahat, alam niya kung ano yung mga pangangailangan mo, pangangailangan ng pamilya mo sa bawat araw. Kaya, kung ano man yung mga paghihirap mo ngayon, huwag mawalan ng pag-asa. Kaya-kaya natin to. Wala po tayo sa kinalalagyan nating bansa, pero ang Panginoon nandito po sa atin. Hindi niya tayo pinapabayaan. Sa kabila ng lahat, ang pangungulila, ang lahat naman. Yung pangungulila natin sa pamilya natin. Especially pagka may anak-anak, yung araw-araw na, Mama, I miss you. Hindi mo maiwasan yung tumulo yung luha mo. Pero sa kabila ng lahat, matama na pa rin. Hindi ka kailangan kahit sa pagkirap para sa ikabubuhay at ekonomiya. Ikauulat ng ating bayan. Usap po natin ang ating ang Biblia, Thessalonians 5:16. Thessalonians 5:16 po. Thessalonians 5:16. Rejoice overmore. Rejoice overmore. Pray without ceasing. Lahat halos ma-memorize ko. Magbibigay sila ng verse. I-memorize mo yun. Pupunta ka sa harap. Hindi pa nagsasalita si pastor. Nataas ko na yung kamay ko para ako yung mag-recite, mag-memory verse. Pero medyo nagkaroon po ng problema yung memory ko ngayon mula nung naoperahan ako. Parang gusto ko na maniwala na after operation, yung anesthesia is tumatagal sa nila. Dati, naririnig ko lang yun sabi-sabi, pero ngayon nangyari na sa akin. Totoo pala yun, umikot lang ako, pumihit lang ako, hindi ko na maalala yung hinahanap ko, paano yung sasabihin ko. Pero sa ngayon, paunti-unti naman siyang bumabalik. Kahit pa paano, medyo naka-recover din ako. 1 taon na rin yung opera ko. Dito ako na-operahan sa ovarian. Kasi po, patuloy po yung pagdurugo ko nun eh. Ngayon, nung isang araw na yun, na findings na urgent operation daw, sabi ng doktor, kasi napa-ultrasound po ako nun. So, ginawa naman ng paraan ng amo ko. Hindi naman nagpabaya yung amo ko, tinulungan ako sa kabila ng lahat. Napakabuti po ng mga amo ko. Yung huling trabaho ko. Ang hindi ko lang po talagang nakayanan is talagang siguro pagod na po yung katawang tao ko. Kaya bumigay po ako, nag-resign po ako sa trabaho. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Sa ngayon, kahit wala po akong amo, wala akong visa, papasalamat pa rin ako dahil binigay sa akin ng Panginoon ito.
nung ako'y nagtatrabaho bilang yaya, hindi ko po magawa yung ganitong oras. Yes. Hindi maibigay sa akin yung Sunday, hirap na hirap siya. Umaatin man ako, hindi ko mapatapos yung Sunday service. Kaya ngayon, siguro dumating yung panahon, ito na, binigay sa akin ng Panginoon ito kahit wala akong permanenteng trabaho. Makakapag-serve naman ako pag Amen. Sunday. Yun ang pinagpapasalamat ko. At higit sa lahat, ang tumatak sa aking isipan, ang verse na ito na hindi ko makakalimutan. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Yan po ang pinangahawakan ko, mga kabrethren. Hindi po ako nawalan ng pag-asa. Marami din po ako na magdaanan dito sa Armenia, lalo na po sa trabaho, sa mga amo. Yun din, nandyan po yung puyat ang kalaban, alas 4 ng madaling araw, saka ka palang uuwi, papasok ka na naman. Pero hindi ko po inalintana yun sa kabila ng lahat. Naging malakas pa rin ako, lumaban ako. Pero talaga sigurong nagtatawag na sa akin ang Panginoon na talagang hanggang doon na lang, kaya po ako nag-resign sa trabaho. Amen. Sa ngayon, iniisip ko po, wala pa akong visa dito, pero hindi ko po inaalintana yun. Hindi po naging sagabal po yun. Nandiyan pa rin ang Panginoon para sa akin. Amen. Kaya kung ano man yung napagdaraanan natin ngayon, maging matatag po tayo. Ang Panginoon ang lahat ng kasagutan. Page 3. So, page 3 na tayo. Yun ang sabi ni Brother Laurie. Pwede na po tayo mag-closing prayer. Hindi ko naman po kasi magawang magsulat ng pagkahaba-haba eh. Pero sa kabila ng lahat, nagawa ko pa rin ng paraan sa kabila ng araw-araw kung pumapasok sa work. Nagsulat-sulat lang po ako sa work. Yung mga ganito, sabi ko, kailangan ko palang kasi nung last Sunday, ako na po dapat ang naka-toka dito. Pero sinakot pa rin ni Pastor Eduardo, yung aking. Sa mga lalaki naman po nakatoka, ako na naka-third So ngayon, sa susunod, ladies pa rin, kasi ilan pa po ba? So, kasi point of view po yung susunod sa akin, kasi lalaki naman daw ang susunod. So, sa ngayon, napagkasunduan natin, alternate na pala. Mag-break po tayo. Break po tayo, mga kapatid. Tayo. Okay. Lalaki muna sa next Sunday. Sige, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa binigay mo pong pagkakataon sa kapatid na Erlyn. First time po niyang tumayo para magbahagi ng iyong salita. At naniniwala kami na talagang gumagawa ka po sa kanyang buhay. Alam po namin ang kanyang mga pinagdaanan na paghihirap sa kanyang pong buhay. Subalit maging sa kanyang trabaho. Subalit salamat na may simbahan po na maaari siyang madaluhan dito. Siya po ay tumanggap sa Panginoon, sumunod sa tamang tubig ng bautismo. Even siya na po ang kauna-unang baptized member sa lugar na ito ng Yerevan. Dalangin po namin na patuloy mo po siyang patnubayan at gabayan sa kanyang buhay. Ingatan mo po ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak na tinutulungan upang makapag-aral. At ganoon din po, Panginoon, salamat na dati tunay nga po hindi siya nakakadalo pag Sunday o kung makadalo man ay nagmamadali. Pero ngayon, Panginoon, dahil siya po ay freelancer, wala man siyang amo, Panginoon, at least na ibigay niya po ang isang araw nito para patuloy siya makarinig ng iyong salita para lalo siya mapatibay. At ngayon nga pong araw na ito, ginamit mo siya para magbahagi ng mga ibinahagi mo rin po sa kanya. Nawa, Panginoon, ang mga susunod pa pong tatayo rito, ng mga kalalakihan, kababaihan, ay patuloy na bigyan mo po ng divine wisdom para patuloy po masanay po ang bawat isa para sa ikalalago po ng kanilang buhay mananampalataya, mahasa ang kanilang mga spiritual gifts at patuloy po kaming sama-sama maglingkod sa pamamagitan po ng simbahan na ito, ang Bethany Baptist Church Mission dito po sa Yerevan. Sa amin po pansamantalang pag-iwahiwala, ikaw po ang maggagabay sa amin, gabayan mo po mga kapatid namin na may kani-kanyang pupuntahan, may mga obligasyon sa buhay, Panginoon, at muli mo po kami ibalik sa susunod na linggo upang muli po kami magpaglingkod na may katapatan at pagbubunga. Maraming salamat po sa lahat ng nakadalo at ikaw po ang aming tinataas, dinadakila sa mga oras nito. Ikawan mo po ang iyong blessing
pagpapala at pag-iingat sa bawat isa sa amin, maging sa pagpunta namin sa kanyang tirahan o even na kanya-kanya pong pupuntahan sa hapon na ito. Ang lahat po aming hingat dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa makapangyarihang pangalan po namin Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Congratulations.